So, hello, what's up mga ka-orange, mga kapongkan? This is Orange Blooded Motomaniac. Muling nagbabalik. So, today's video ay magbabahagi po tayo ng kaalaman na naman po. So, last time, meron tayong binahagi sa inyo na OBD scanner for version 1. So, ito yung sample niya. So, ito yung sample niya ng version 1. Ngayon is magkaiba naman pag sa version 2. So, yung sa version 2, ito yung kaibahan niya. Same pin, 6 pin, pero iba yung socket, iba yung forma ng socket. So, kung titignan natin ngayon yung data link connector ng version 2, ito ngayon yun. Yan. Iba yan dun sa old model. So, tanggalin natin to. Yan. Yan ngayon yung data link connector niya. So, ang purpose nito is para ma-scan natin kung merong error yung motor. So, plug and play lang din to. Sasalpak nyo lang dyan, diretso, and then magbi-blink tong ating OBD na scanner. Yan. Pa-plug lang natin yan, and then para mapailaw natin to, need natin na i-switch on yung motor natin. Switch on lang kahit hindi natin i-start. Yan, umilaw. May red. So, hindi pa to siya connected as long na hindi siya nag-green. So, i-connect nyo pa sa cellphone. So, ang ginagamit kong apps para pang scan ng error is itong Torque. Yan. And then, i-open nyo lang yung Bluetooth nyo. Meron naman akong last time na tawag nito, na tutorial kung paano siya i-connect. Pero uulitin lang natin. And then, punta kayo dito sa parang gear icon. Then, vehicles setting. Hanapin nyo lang yung OBD adapter setting. And then, choose Bluetooth device. Then, pindutin nyo lang yung OBD2. Yan, and then back. Then, titignan nyo yung scanner nyo. Mapapansin nyo parang nag-green na. Ibig sabihin yan ay connected na po yan. And then, makikita nyo na rin din dito sa application nyo. Sa real-time information. Yan, nakalagay dyan sa taas is connected to ECU. Yan yung data ngayon niya ng motor. So, check natin kung meron siyang error sa sensor. So, paano mag-check? Punta lang kayo dito sa fault codes. And then, scan nyo lang, tap, scan. Yan, nag-i-scan siya. Then, once na matanggal yung scanning, ibig sabihin walang error yung motor. Pero once na 2 to 3% or 5%, automatic lalabas yan ang error. Pero pag ganito, na matagal yung scanning niya, ibig sabihin wala tong error tong motor na ito. So, ang purpose lang talaga nito is para ma-scan natin yung mga check engine, yung mga blink codes, para malaman kaagad natin or ma-determine kaagad natin kung saan yung may problema. So, matagal siyang scan kasi walang error. So, ipapakita lang natin sa inyo na wala talaga siyang error. So, this is updated na OBD scanner. Last time kasi yung ginawa nating video is pang version 1. Ganitong socket. So, ilalagay ko na lang sa description yung link kung asan natin siya nabili. Itong socket na to. So, lahat ng OBD scanner is the same lang lahat yan. Plug and play lang yan. Sasalpak nyo lang yan. 16 pins. And then, i-change na to 6 pin. So, yan yung na-scan natin. Ang nakalagay is fault code manager 0 fault. So, walang problema tong motor na ito. So, yun na lamang po. Mga ka-orange, mga kapongkan. So, magandang tawag nito, investment to sa mga motor nyo, lalong-lalo na pag nag-DIY kayo. So, bago nyo idalhin sa mekaniko yung motor nyo, malalaman nyo na ngayon kung ano yung problema ng motor. And then, kung meron kayong guts na gawin yung motor, mas better, mas nalilesen pa yung budget nyo. So, mura lang to. Ilalagay ko na lang sa description yung link kung saan ko to naibili. So, yun na nga lang po. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na mga DIYs, mga tips.
Ride safe po sa lahat. Peace.